So ayun guys, bali ito yung ating part 2 ng ating Bicol ride. Bali naka timelapse po to. Ito yung last video natin sa part 1. So tinimelaps ko na para continuous yung ating video. Bali ito yung ating, dito na tayo sa may Sitio Tambak. Ito yung way papunta dun sa Punta Almara, na sikat na resort diyan sa may Ligao, Albay. So ayan yung way papunta roon. Madadaanan nyo yan kapag papunta kayo ng Punta Almara. So tayo ay nadyan na sa may Barangay Maonon. So dito tayo mag-stop over kasi nadyan yung bahay ni na Bigotil yung Gala. So ayan, pahinga lang tayo. Then diretso naman tayo ngayon. Pupunta naman tayo sa galing tayo ng Maonon, Barangay Maonon. Tapos papunta naman tayo ng Piyuduran. So itong way na to is going to Piyuduran. Yung last videos doon tayo dumaan sa Ligao. Isang ikot kasi yan. Bali ang nangyayari diyan pag gusto mag-ride, loop din yan. Kung kayo nagpunta ng Kabiang Tunnel, niloop nyo, nasugbo, yan din siya. Para namang dumaan kayo sa Piyuduran, ang labas nyo Ligao, ikot din yun. Or nagligaw kayo, ang labas nyo ay dito sa may Piyuduran naman. Yan ang maganda dyan sa lugar na yan. Kaya soon magiging ano na to sa mga bikers, sa mga nagra-ride, kasi maraming bangkingan. So ayan guys, makikita nyo yung coastal road na dyan sa may part na papuntang Piyuduran. Makikita nyo dyan yung coastal area. Bali dyan yung makikita nyo yung halos na dyan pa kayong isla ng tawag sa isla ngayon. Makikita nyo, ayan, dyan tayo kumuha ng property sa part na yan. Yan. Kaya yung nakuha nating property guys dyan is malapit na malapit sa kalsada. Bali isang bahay lang pagitan, kalsada na rin, tapos dagat. Yun ang kagandahan doon sa nakuha kong beachfront. Kasi yung iba, di ba, pag may mga beachfront, ang haba pa ng dadaanan mo bago makapunta pa dun sa beach. So ito, yung nakuha natin is lilibang ka lang ng isang bahay, dagat na. Kaya sa highway, hindi ka mahihirapan na sasabihin mo papasok ka pa sa loob at magpapagawa ka pa ng maraming kalsada at right of way. So yan, hindi na. Kasi malapit nga siya sa kalsada. Ito rin yung way na yan, totally. So ayan guys, bali dito naman, makikita natin dito, ayan yung mga daan dito sa sako pa rin ng dyan na rin yan papunta ng Piyuduran. Tapos kaya lang medyo may mga ginagawa pa dyan, di pa tapos kasi yan, katulad lang yung bundok na yan, medyo nire-recrapan nila kasi para hindi na nagla-landslide dyan sa portion na yan. Ayan, kitang-kita nyo naman yung view ng bundok. Ganyan kaganda dyan sa lugar na yan. Lalo pag nakita nyo ng actual. Talagang, pag ilang beses na akong nakapunta dyan. So, every time na nadyan ako, laging may goosebump. Kasi sobrang ganda talaga ng place. Ewan ko kung bakit. Siguro nga, pinaramdam sa akin ni Lord na talagang para dyan ako sa lugar na yan. Kaya talagang lucky na nakabili tayo ng property. Yun. Then official na rin natin na nabayaran. Kaya ang kulang na lang natin is pampagawa. So yun na lang yung pag-ipunan natin. Tapos yung mga papeles na lang, transfer, title, gano'n na lang kailangan natin ayusin para kompleto na natin yan yung ano. Pero pagpagawa pa tayo dyan, mga soon pa, matagal-tagal pa. Unti-untiin natin. Pero kagandahan naman yung investment. Yun yung napaka-importante. Tumagal man yung property, ibig sabihin tumataas din yung value. So ayan guys, ayan yung mga nire-recrapan dyan. Bali ang gagawin daw dyan is layer, parang hagdan-hagdan, para hindi baksak ng dire-diretso. Kaya yung may mga yari na yung para hagdan-hagdan siya. Talagang totaling dinidevelop na ang lugar niya. Kasi maganda kasi talaga yung place. Kasi coastal road, coastal area. Kung compare mo dun sa Kabiang Tunnel, mas magandang lugar na to kasi
ilang beses naman lagi naman ako sa Kabyang, so alam ko yung comparison ng yan lugar na yan tsaka doon. Kasi talagang kakaiba. Kita nyo naman yung dagat kung kanong ka-blue. Lalo po sa actual, makikita nyo yan, asul na asul po yung tubig dyan. Kasi ang ano kasi dyan, buhangin dyan, corals, durog na corals, hindi siya yung buhangin talaga na napupulbos. Kasi di ba't may mga pulbos. So ito pala guys, meron dyan yung tinatawag nilang turtle rock. Yan yung tinatawag nila dyan. Pag yan high tide, ang itsura niyan, para siyang pagong na nakalubog sa tubig. Yan, kaya tawag nila turtle rock. Isa sa view dyan, sa pumunta dyan sa may Maunon. Tapos marami pa rin pasyalan dyan na hindi nga lang namin napuntahan. Ibablog ko yung soon. Yung Busay Falls. Tapos meron pa kami dapat pupuntahan dito pag mag-hiking kami. Hindi lang kami nakadiretso kasi pipadating na bagyo, and then yun, nagmamadali nga rin kami umuwi. So dyan sa way na yan, bali dun sa kabilang side, may bundok dyan na halos pinag-hikingan. Yun yung plan namin dyan, dapat pupunta kami, kaso hindi nga lang kami natuloy. At kasi yan, nag-start na rin kasi naman na mag-build yung langit ng mga maitim. So parating yung bagyo kasi nung isang araw, buti hindi na nga lang dyan tumama, at tumama naman parting Batanes, parting Norte. Yung kaya medyo safe naman. Dito naman hindi naman masyadong ng bagyo, kasi bago kasi dumaan dito yung bagyo, dadaanan muna yung Masbate, yung Bures Island. Bali natatrap yung doon bago pa lang pumasok dito sa coastal area na to, kasi may nakatrap na agad na island. Yun yung kagandahan dyan sa nabili kong property. Yun, safe ka sa bagyo. Yan. So ayun guys, tingnan nyo yung bundok dyan. Makikita nyo yung kanong kaganda ng tsura. Yan yung isa yun sa talagang binabalik-balikan ko dyan every time na pupunta ako. Hindi ako nagsasawa laging videohan at titigan kasi napakaganda talaga nung information ng bundok. Na sana nga lang wag madali ng quarry soon, kasi pag dinali ng quarry kakaawa, kasi usually mga ganyan walang patawad mga quarry, pinapantay talaga yan. Sana lang wag nang galawin yan kasi masisira yung tsura ng lugar. Yun lang yung isa dyan, kasi okay na itong ginawang kalsada nila pero kung bubutasin nila yung bundok, nakakapanghinayang. Yan, kita nyo naman yung view na halos dito sa atin wala namang ganyan. Kahit nga sa papuntang Batangas hindi pa ganyang kaganda yung mga view dun Eto, ang kagandahan naman dito sa nagustuhan ko rin pala guys, yung kanilang talaga screen na green pa yung mga halaman. Kasi napunta rin naman ako ng norte. Ang inano ko lang sa norte, medyo dry kasi dun medyo dry yung kanilang mga halaman, parang brownish ang kulay. Bihira ka makikita ng green na green. Tapos yung mga ilog nga nila dry na dry. Yun lang yung medyo ayoko sa norte. Okay din naman na norte pag nagpunta ka. Medyo ang lang doon kasi yung init ng klima, medyo hindi ko bet. Eto, hindi siya pero hindi ko sabi na dahil meron ako dito na Pero pag napasyalan nyo talaga, napakaganda ng lugar. Yan, hindi ko dahil sa pinopromote ko, dahil meron akong pero based on sa experience ko. Yan, kitang-kita nyo naman yung tsura. Yan, marami siyang uphill na kalsada kasi puro pabundok yan Ngayon, kita nyo yung mga tricycle na halos gahapang paahon. Yun yung isa dyan sa mga nyo. And then, yan, dami na rin talaga ibang lugar na nakabili na rin property dyan, kasi mas ang dami na kasing nag-invest dyan kasi maganda na rin talaga yung lugar. Nagkamali nga ako, dapat nung unang punta ko pa lang na ako nun. At least medyo mababa pa. Ngayon medyo mataas na Yun. Pero okay na rin, at least nakapagpundar tayo kahit paano dyan. Nagkamali nga ako dati, kaysa na mga puro sasakyan ng binili ko, dyan na lang ako nagdiretso invest. Hindi siya bagay, ganun pa. Una sa isipan natin kasi nung una, gusto mo natin ma-experience yung mga ganun bagay. And then, so na-experience na natin. Yan, ngayon, gusto ko naman ngayon puro property. Okay na sa akin dyan sa lugar niya kung dyan ako makakadami ng property. Kasi
sulit naman talaga na iba yung pakiramdam ko dyan sa lugar, kaya okay na dyan ako ulit bumili. Yan, tayo nyo yung mga kalsada naman guys. Wala pa nga espalto yan eh, pero soon espaltuhan yan. Yan, kasi loop kasi yan, ikutan talaga, at saka dinadaanan na rin ng bus dyan. Pag galing ka Maynila, pag sinabi mo dito yung iyong address, automatic dito sila wayway na dadaan paikot dun sa Ligaw. Yun ang ano dyan, kaya may mga bus na rin nadaan. Ngayon pa lang ganun na. Paano kung susunod na taon pa, mas lalo nang ano yung lugar na yan. Yan. Ayan, dire-diretso na nga yung development dyan eh. Lalo pa pag natapos yung TR4, kasi bibilis na kasi yung biyahe. Halos 3 hours na lang yung propose ng Tolentino dati, na biyahe na lang dyan pag natapos yung TR4. Amat bagal naman kasi dyan totally is minsan yung mga truck na nauwi ng Bicol, pag nakasabay mo, mabagal sila, so naiipon sa likod hanggang sa yun, nagtatraffic na. Yun ang isa ng kung bakit mabagal lang yan. Pero nagtry naman kami na bumiyahe kami ng madaling araw. Alas 3 kami malis, 7 nasa may ano na kami, Santa Elena. Tapos dire-diretso, wala masyadong pan-truck na nakasabay kami, mas mabilis yung biyahe namin. Saktong 8 hours na doon kami dyan sa lugar na yan. Yun. Lalo kung walang aberya na ganun mga truck na kasabay mo. Siguro pag nangyari yung TR4, may makasabay ka man, at least merong fast lane at saka slow lane. So yun, makakabilis ka ng takbo. Saglit na saglit nga lang ang biyahe na. Kaya siguro pag binuksan yun, ewan ko, baka nga yung mga property na dito, parting Bicol, halos may level natin dito sa sa Batangas, Cavite, Calabarzon, ganyan na. So ayun guys, bali na dito na tayo, pumunta na tayo, tutur ko kayo sa nabili kong property dito. Bali ito yung daan, papunta doon, right of way ko, papasok doon sa loob. So ito, may pagitan lang ng isang bahay, ito na yung property nabili ko. Yan, hanggang doon sa beachfront na. Yan, bali exact sa akin talaga dito sa ano is yung 220, then yung kapatid ko naghingi sa akin ng 100 square meters, so nakuha niya yung kabila. So kaming dalawang magkapatid ang may-ari na dyan. And soon, magkakaayos naman kami ng mga kapatid ko. Papagawa na kami kung anong magagandang ano namin. Bali, corporate na siguro pagdating ng araw. Yan. Pero marami pa tayong gagawin dyan soon. Marami pa akong gustong makuha. Kaya kailangan natin mag-ipon. So, ito guys, makikita pa tour ko kayo dun sa property. Ayan siya, ganong sa video maliit lang siyang tingnan, pero pag nakita nyo actual, napakalaki, malaki yung lugar na yan. Tsaka medyo makalat pa, kaya hindi pa natin ma-appreciate. Pero pag nadyan na tayo, nalinis na natin, yan, doon na natin makikita yung ano, pag naayos natin, napagawa na ng ano, kung ano magagawa natin dyan. Siyempre, staycation, may bahay yan, normal yan. Yan. So, ayan, kitang-kita nyo naman dagat guys, kung kanong ka-blue. Yan yung sinasabi ko sa inyo kung bakit napakaganda yung dagat dyan. And then, ang buhangin niya is hindi po siya black, hindi rin siya white na white. Is siya talaga is gold, lalo pag may araw, yung tirik na tirik araw. Dilaw na dilaw po ang tsura niyan. Kahit tingnan nyo sa Google Map, yellow po ang tsura niyan. Kaya yun yung isang maganda dyan. Tapos hindi siya yung pulbos, katulad nung sa iba, na kapag nakaukaw is nalabas yung usok. So, ang nangyayari sa tubig na labo. Yan, kahit kaukapin mo ilalim, hindi po siya nalabo kasi durug-durug pong corals ang halo niyan. Tapos dilaw na buhangin. Yun yung isa sa maganda dyan sa coastal area na yan. Bali, sunod-sunod dyan hanggang doon sa Punta Almara. Ito, yung portion na to, hindi pa masyadong ganun ka-develop. Pero meron naman ng taas niyan nito. May ginagawa na rin talagang resort din. So, mas okay naman dito kasi bago pa lang, halos ini-improve pa lang. Kaya, yun ang kagandahan naman dito. Medyo tahimik pa kaysa doon sa medyo kabila ng sa mismong Maonon na medyo marami ng tao. Dito halos bihira pang tao, kaya ramdam mo pa yung
Ganda ng lugar. Ayan. So again guys, panoorin nyo muna yung video natin hanggang mamaya at mahaba-haba pa po itong ating video. Ayan. Skip ko na muna itong aking pag voice over. Ayan. Ito yung Pips, ito yun? Yung recruit? O sa kabila? Ha? Ito yung natagos ng tubig. Wala naman, ang tubig kasi yan, galing lang yan sa dagat pag high tide, pero walang tubig na galing dun sa taas. Ah, parang ano lang siya. Eh wala man re-recruit pala eh. Wala naman, ano yan, pwede mo yan, ano yan lang, parang pwede lang. Pag manggaan po. Tabi-tabi po, mano. Tama na yan tulong. Ano, reprapan mo ko yan, sanay sana. Oo. Mag-reprap lang dyan ng tubig na maliit lang dito. So yung nasutan lang galing doon. Dalawang lote ang ano pagitan. Kaya nga pala, dalawang lote. Dalawang lote. Kasi sa kilulubin to kayo eh. Kung ito sana, ito Kaya ako yun. yung paboritong apo eh. Paborito mo. Ayaw naman ng mga anak niya. Sarap paghapon Purok dito. lang sa purok na. Ha? Ayun, ni sinurong. Hapon, ano saan? At tiyo, pare, talig na nalaw. Nakuha niya akong 3.5. Tanga na yung ayoko ko na siyang manok. Dapat ubos niya. Dara. Ba't maubos na pag di pan po nagpupukor siya manok ito na siloy. Kaya lang maubos na. Beachfront. Ayan guys, yung buhangin dito. Yan. Dilaw po siya, hindi siya ano. Tapos galing corals yung mga ano nadurog. Hindi siya ganun kapino ang ano dito, kaya hindi masyado nagpuputik yung tubig. Bali ano siya, nasa medium yung pagkaano ng buhangin. Ayan guys, oh. Kasi pag pinong-pino, nag-aalikabok. Nalo din siya. Ito, portion na to. Lagpas din pa rin. Doon. Hindi nagtabi. Pero, maganda dun sa side na yun. So, guys, ito yung view niya sa hapon dito. Sarap ng pakiramdam. Ito yung babalik-balikan mo dito. Ang ganda talaga ng view. Konting linis lang, medyo makalat kasi siyempre wala naman nag-maintain. Pero konting linis lang yan, okay na okay pa rin yung bale ito yung property na binili ko guys. Ito itong anong yan, bali dun sa akin sa gitna, tas ito yung 100 square meter nasa kapatid ko naman. Yan, siya kumuha nito, yung sa akin yung kabila. Bali magkatabi lang din kami. Mas malaki lang yung lote ko kasi ano yun, 220. And then ito is 100. Bali 320 nakuha namin dito. Ayan. Ito yung kabuuan, ito yung tsura, ayan. Yan ang lindero. Ayan, malaki naman yung lote. Ayan. Tapos gagawin ko na lang siyang staycation. Pagdating ng araw, ano tayo. Ito yung view dito, dagat. Ganda. Yung alon lang talagang maririnig mo. Sobrang ganda naman. So peaceful.
So guys, eto tayo ngayon uli sa harapan ng ating biniling property. So eto yun, yan. Yan yung pinaka property natin nakuha. Kaya maganda yung place. Tabi po siya mismo talaga ng dagat. So ito yung dagat. Yan. Ginawa natin bakasyonan, ginawa natin business establishment. Lagay tayo dyan ng staycation. Meron tayo jet ski. Yan, pwede natin pa-rent dito. Bangka, pwedeng gawing peace port. Ito, pwedeng gawing palengke. Just in case, pwedeng daungan. Marami tayong magagawa. Ayun, paikot pa ako siya doon, oh. Kaya marami tayong mapupuntahan dito. Tingnan dito tayo. Sarap ng gusto. Ayan. Bali, tinapos na natin yung deal natin dito. Bali, binayaran natin ng buo. Ito na yung ating final na atin na talaga tong property. Ayan. Ito yung ating investment na solo. Pinilit natin talagang makuha. And then okay naman. Kahit pa paano nakapagpundar tayo ng sarili. Ito na. Tsaka pangarap na rin natin tong beachfront na to. Then plan ko talaga magkaroon ng beachfront. So ito na nga yun. Ito na yung ito na yung pangarap kong beachfront. Medyo konting ayos lang, konting linis. Papaganda rin natin yun. Soon 1 to 2 years ulit, baka makapag-put up na tayo ng establishment. Ayan guys, ito yung ating vlog for today.